Australian government may travel advisory sa kanilang mga citizen na hanggat maaari huwag munang bumiyahe sa Mindanao dahil delikado. Ang dahilan ng advisory ay ang terorismo and violent crimes, saad ni retired General Johnny Macanas, at pinabulaan niya ang naturang travel advisory. Panoorin natin ang kanyang vlog. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang travel advisory ng Australian government na pinag-iingat nila ang kanilang mga citizens. Hanggat maaari, they are advising Australian citizens na huwag munang magbiyahe sa Mindanao dahil delikado. Okay, bago lang ako nanood sa live stream ni Jojo de Guzman, isa sa pinakamatalinong DDS vlogger itong si Jojo. Palagi akong nanonood sa kanya. Napag-alaman ko na mayroong travel advisory ang Australian government. Una, pati sa Visayas, dahil sa pagputok ng Mount Canlaon, yun, pinag-iingat din. Kailan, mas lalo na high level of pag-iingat, sabi ng advisory, sa Mindanao dahil sa terorismo and violent crimes. Okay. So, ako, taga Mindanao. Tagal na ako sa Mindanao. Although Ilocano kami, but we settled in Mindanao dahil maganda ang Mindanao. It's a land of promise. So, even after my retirement, Mindanao na ang aking final home. I agree dito sa travel advisory na ito kasi nag-iiba na ang sitwasyon ngayon mula nung umupo ang administrasyon ito. Nagkakaroon ng unrest, ano? Totoo yung insurgency problem medyo wala na. Hindi na masyadong insignificant na ang communist insurgents. Kaya lang, ang lumalala ngayon is droga. So kung may droga, magresulta yan sa violent crimes. So delikado ang mga turista. So droga. And then unrest, political unrest. Dahil sa perception ng karamihan taga Mindanao, ang administrasyong ito pinipersecute ang mga Duterte. Kasama na dyan si Pastor Apollo Kibuloy, and lately itong nangyari kay MNLF Chairman Nur Miswari na bigla na lang lumabas ang conviction niya sa Sandigan Bayan ng graft and corruption, o inaalmahan ito ng mga kapatid nating Muslims sa Mindanao, lalo na sa mga katribo ni Nur Miswari ng mga mais Tausug. So, yung political unrest dahil sa perceived persecution ng mga Duterte. Okay, sa Davao, anong nangyayari? Pinagre-relieve ang mga kapulisan, chief of police, station commanders, ilan ba yun na-relieve? Mga almost 40. Tapos, yun na nga, nilagyan ng 2 SAC batalyon ang Davao, na ang paniniwala ng taga Mindanao paghahanda sa paghuli kay PRRD once na lumabas ang warrant of arrest sa ICC, plus yung kay Pastor Apollo Kibuloy. Remember, itong si Pastor Apollo Kibuloy, kahit Christian pastor siya, matulunging tao ito. Ang dami niyang natutulungan, lalo na ang mga kapatirang Muslim. Kaya ang daming mga kapatirang Muslims na sumusuporta o nakikisimpatya kay Pastor Apollo Kibuloy. May napanood akong interview, pahayag ng mga Muslims living in Davao City na they will do everything to protect Pastor Apollo Kibuloy. Ganon katindi ang kanilang suporta sa
nagtatago ngayon na pastor. Okay, so alam naman natin yung ano bang kasalanan ni Pastor Kibuloy. Ang perception dito sa Mindanao is panggigipit. Tumulong siya ng gusto panahon ng kampanya, nung election pala, May 2022. SMNI lang ang alagang all-out support sa kandidatong BBM. All other mainstream media, wala. Binabatikos o talagang sinisigaw na diktador, magnanakaw, mamamatay tao ang mga Marcoses. SMNI lang ang tumulong. O ano ngayon? Anong ginawa sa SMNI? So, yun, mga panggigipit. At dahil lang at may SMNI na nandyan, nagsasalita si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yung gikan sa masa para sa masa, ayun na, ginurgor ang SMNI. Up to now, indefinitely suspended at pati ang prangkisa, pinasa na sa Kamara ang revocation ng prangkisa. Ano na lang, diyan na lang sa Senado ang desisyon. Okay, so lahat yan nagdadala ng political unrest, lalo na dito sa bagong nangyari kay Normie Suarez na convicted siya sa Sandigan Bayan. Well, ako, I do not question the credibility ng korte. Kaya lang, ang sinasabi ko lang is masama ang dating itong conviction na ito sa mga kapatiran Muslim. Kasi ang mga Muslim, ano yan sakit ng isa, kalabanin mo ang isa, kalaban mo na ang lahat. Kaya mayroong unrest. Kaya, yun. Ang mga dahilan siguro, bakit ang Australian government nag-declare ng tribal advisory laban sa Mindanao. But, basically, kung wala sana itong mga kaguluhan ito, I tell you, napakaganda ang Mindanao. Beaches. Ako, ilang beses na akong magbalik-balik sa Boracay. Ngayon, i-compare ko ang mga beaches sa Mindanao. Mas ganahan pa ko sa Mindanao dahil unspoiled beauty ang mga beaches sa Mindanao. Kumpara sa Boracay, ano na, sobrang develop na. Daming tao. May pinupuntahan kami palagi na ang tawag sa Britannia, sa San Agustin, Surigao del Sur, yung mga White Islands nila doon, ang gaganda. Hindi ako nagsasawa na pabalik-balik doon dahil talagang kitang-kita mo pa yung original beauty ng mga isla with white sand beaches. So, sayang. Ang Tawi-Tawi, napapanood ko lang sa YouTube. Ang ganda ng mga beaches sa Tawi-Tawi. Isa sa nakasama sa bucket list ko yan na pasyalan ang Tawi-Tawi. Kasama na rin ang yung Batanes, diba? Mula sa dulo, north and south, Batanes. There is magic, there is beauty and Batanes na gusto kong mapuntahan. Yung anak ko lang nakapunta. So, Batanes and Tawi-Tawi, maganda. But, with this, mga developments na, by the way, yung ratings ng Pangulo Marcos, lagapak, napakababa ang ratings niya, trust and satisfaction rating sa Mindanao. Bakit? Yun na nga, yung sinasabi ko na ang mga Mindanaoans, halos 90% nagtitiwala sa mga Duterte. So yung 10% na lang, yun na lang naiiwan sa administrasyon ito. Kaya yung magulo, yung political situation na ngayon na lumalala ang hidwaan ng Duterte at Marcos, yun siguro ang dahilan ng Australian government na pinagbabawalan ang kanilang citizens na magbiyahe sa Mindanao.